Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang magsunod kanimo Ginoo makabaton sa kahayag sa kinabuhi. Palihog ko og lingi sa imong tupad ing na sige kag sunod sa Ginoo. Pasabot og ato sa ning himuong negative, ang dili magsunod sa Ginoo ngit-ngit sad og kinabuhi. Nya kun ngit-ngit ang kinabuhi, dili gyud magkasinabtanay. Kay ang tao nga naas kangit-ngit, magkapangka-pangka, mga dapsot, mga samad, magkalapok, pertig yung ilara. Muna gitawag na to miserable life, miserable, alaot. Munang naingon gyud si Kristo diri, alaot kamong mga Parisiyo, alaot kamong mga magtutudlo sa balaod. Nganuman, nagsunod sila sa ilang tawhanon nga kinaiya, dili sa Dios nung Espiritu. Nya unsa may timailhan sa nagsunod sa tawhanong kinaiya? Matod pa ni San Pablo diri sa atong unang pagbasa, suwat niya ngadto sa taga Galacia, ingon siya, makita kini aw sayon ra kini pag-ila kadtong nagsunod sa tawhanong kinaiya, makita kini diha sa malaway, hugaw ug hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug sa pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagpakapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawasnong pangandoy ug uban pang mga sama niini. Lingiay mong tupad na sad ing na wa ka maapil ana mga buhatang, di ka masinahon, wa mo magkabahin-bahin, wa mo magsigig bingkil-bingkil, away-away, na way palahubog diha, wa man maapil diring pagsuyop. Wa pating ni mauso sa una kaning suyop, ana no, kaning pangabit, ana, pag same-sex union, kay mao man na part man na sa pagkalaway day, no, pagkalaway na aden na diya. Nganong miserable mga atong kinabuhi kung kining mga butanga atong sundon tungod kay pulos gini para sa lawas. Gitawag na to lawas nung katagbawan. Musod na gay nang atong pangandoy sa lawas nung katagbawan, maggubat na kita kay lain-lain man tag pangandoy. Pero matod pa diri ang Espiritu sa Dios, matod pang San Pablo, ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailom, kaluoy, kaayo, maminatudon, pagkamapaubsanon, o pagkamapugnanon sa kaugalingon. Pastilan og mao ni puy-an sa asawa ug bana, gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, matinud-anon kanunay, nya magpugong sa kaugalingon o nya mapaubsanon sa inyong paminaw sa may tabos pamilya. Di lang malinawon, balaan pagyod, muuswag pagyod. Unya kung mao ni puy-an dinis parokya,
ang pari di na magyaw-yaw. Pero mangoreksyon lang yapon sa period o kama. Ang pari dili na magsigi og patuyang sa kaugalingon. Ana, hasta sang mga parisyoner kusog na sad kayong mupaambit sa ilang grasya. No? Dili na sad mga hakog, dili na magpatuyang sa kaugalingon. Ang uban mo simba lang kung nanay sakit. Na di pag yun muhog sa kolekta. Mangayo pag yun og donasyon. So, doble mo sa atong pildi ani. Oh. Nga naman, kanindot di ay kung magsunod ta sa sugo sa Ginoo. Mabita nang ako lang tingin na sigyag balik-balik kay hastang ako mga igagaw, ako mga higala o kamong mga daghan-daghan na gyud. Kaning mga scammer, rabi lagi ni sikat kay ni si Rosemary. Karon na ako'y mga text na dawat, pader, kuan na pader, i-aware ng imong mga kuan kay grabe na gini mga scammers. So unsaon man nato, nagsunod magoni sila sa yawanon nga mga kinaiya. Nya kining yawanon kinaiya mangilad gid ni, di gini matinud-anon. Nya aron dili mo mailad, giingna na tamudaan gyud, sige lang gyud kog remind ani, sunda gining atong mga official nga informasyon. Asa man na ninyo makita ng atong official information, anha din sa atong online mass panahon sa kanang whole mass gid ba, kita gani mo og platform nga ang gibutang pulos ra gyud mga kanang shortcut sa akong humili, kanang reels, kanang sana TikTok style, dili gyud ba whole mass, kana dili na akong channel, dili na nato official channel. Basta igtan-aw ninyo sa Facebook o sa YouTube nga wa siya'y whole mass na post of klaro na nga dili ako, pero dili gid na sa uban mo post og whole mass. Unsaon man pag ila nga ato jud ni siyang official YouTube channel, Padre Siano Ubod ang atongan, pero ila raman sa nang sundon kay kanis Rosemary ang iyang gibutang kay FRV Siano Ubod, mo na iyang gibutang rong bag-os Facebook. Kay sa una Father Siano Ubod man to, karon gi FRV. Hinaot unta Rosemary og imo man ang alias, di na ka magsunod sa yawanon nga kinaiya. Huno nga ang pagpangilad sa mga taong manggihatagon. Dako kay nagtulubago ni mos Ginoo. Doon kung wadyo ka mahadlok og silot, imo sad na. Pero kita sad nga magamping sa tagitawag og exercise of prudence. Unsa may prudence nato? Sunda gyud ang atong information dinhi. Sa online mass nato, panahon igkanta sa offertory song o sa final song, makita ninyo ang atong official information, account number, contact persons, contact numbers. Kana lang gitanawa. Nya kung medyo nagduda pa gyud mo, tawagi. Kontakan ning mga tao nga atong contact persons. Ana ha? Nya kining atong Padre Siano Ubod nga YouTube channel, naana ni ron siya ay mga 205,000 ka subscribers. Kana inyong tan-awon daan. Nya dayon ang ato sang official nga Facebook page, dili nang Siano or Padre Siano, kung dili San Vicente Ferrer Paris Liloan. So mo exercise kita og prudence. Salamat ninyo mga donors, pero pag-amping in town na pag ginitawag dinhi, nitawag na gid siya ba, nag-istorya nami by phone, giingon man hinong ko, Pader,
unsa ganito'y imong account number, pwede nimo i-recite. Nako ngano man, siya basig AI ning akong kaistorya. Ang ako nagyong tingog iyang nabati, di pagin siya mutuo. May sa dinoon tong iyang gibuhat. Pero mura sa kong nalain ako, kita naman yung nag-istorya, di pa dyo kayo sa, manigana lang yung kupadir. Nako, pila dyo ka ni kamilyon iyang ihatag, no? Pero nindot ang iyang gibuhat. Ingon ani na karon ang kalibutan, mga igsoon. Pero dili sa takalikay, kay naa naman kita nasod sa gitawag og cyber world. Ang ato ro mga transactions, kwarta, mga kanang items nga atong pamaliton, daghan na kaayo nga naa diha iagi sa internet, mga information. Hasta karon ang atong mga politicians naa na gyud sila ni butang og daghan kayong mga investment diha sa social media. Kaya nga to ro mga mainstream media, hawa naman, nalukapan naman, di naman kayo mo ay ginatanaw sa mga tao, kay awahi naman sa dangila, kay ang katong pamaagis una, di naman. Mao nang nidaghan sa doon ang mga tawag ko na to, mga trolls or mga dili tinuod nga mga information. Una, kinahanglan kita ron, guided by the Holy Spirit. Kay kung guided lang ta sa atong tawhanon na kinaiya, mailad kita. O sa ato sang pag-ila sa tao nga matinud-anon, ato sang tan-aw ng ilang binuhatan. Labi na gid karon sa atong pagpili nining ato mga pilionon sa eleksyon, tan-awa kuno og guided ba sila sa Holy Spirit or guided ba lang sila sa evil spirit. Yaon sa to'y evil spirit, tanawa lang ni, di ba sila palaaway, dili ba sila hakog, dili ba sila malawayon, dili ba sila madinumtanon, wa ba sila magbingkil-bingkil, wa ba sila magkabahin-bahin, dili ba sila kanini ang mga mapatuyangon sa lawas ng pangandoy. In short, dili ba sila bisyoso, maampuon ba sila, kusog ba silang mupasaylo, mapaubsanon ba sila kung manabi o mubuhat niya. Ang ilang binuhatan naghatag bagkalinaw, kauswagan o kalipay sa ilang isig katao. Pero para las ilang kaugalingon, porte na nilang mga datua, porte na nilang mga ka-powerful, para rin silang kaugalingon, din alang tamubutar ana nila. Nga naman, way pagmahal sa mga kabus o mga kanibitang gitawag na to, nagantos sa katilingban. Munang niingon si Jesus dire, nagsigi mog tuman-tuman sa balaod, maghatag pa mo sana 10% sa inyong mga income sa mga lamas o uban pa, pero inyong gisalikway ang hostisya. Sa tinuwa dire, ang hostisya o ang gugma sa Dios. Hostisya. Unsa man ang hostisya? Lingay mong tupad. Inak. Kasabot ka ng hostisya. Unsa man ang hostisya? Kaangayan. Unsa man ang kaangayan? Dili kaangayan. Kaangayan. Unsa man ang kaangayan? Nga ang matag tao angay-angay tas grasya sa kalibutan. Nga way tao nga way gikaon, nya doon na say tao nga nagsigig labay sa pagkaon. Way tao nga nagpuyog balay nga way atop, samtang ang uban tao daghan kaing balay nga nindot pero way taong gapuyo. Dili na ni hostisya. Tanaw na to ang ato mga politicians, apil na sa ming mga pari, tanawa, dili ba wa ba may magsigig himog daghan kaing balay?
Naitaho nga naghuot sa gamay kayong sakyanan nga tricycle, galisod nagdagan tungod sa kadaghan, samtang naasay pipila na to ka mga tao nga ga ladlad ang ilang sakyanan sa ilang parking area, pero jutay ra kay silang gapuyo. No? Inhustisya na. Ang nagbuhat ani nato nga mga leaders, labi na gyud mga politicians, dili nato butaran. Lagi, inhustisya man na ang ilang gibuhat. Bisan pag mga batid, kaya na sila sa balaod, may kaya na silang musubay balaod, matod pang Kristo lagi, tanan yung gibutang sa balaod, nga 10%, ihatag yun, pero wa mag-practice og hustisya. O kana sa mga tao nga way pagmahal sa Ginoo, kana bang magsigig promote anang mga buhat nga yawanon, mga kalibutanon, careful sa taana. Kay kung magsigi sa tagpalambo sa tong kinabuhi niya, wa tay Ginoo, abot yung panahon, mahugno ra gyapon ta. Kay ang Ginoo mao may atong guide, mo nang niingon kita sa atong salmo, ang magsunod kanimo Ginoo, makabaton gyud sa kahayag sa kinabuhi. Kanang wa magsunod sa Ginoo nga mga politicians o mga leaders, i-condemn na nato, di tamo suportaan na nila. No? Sige, lingay imong tupad, yung nakinsay imong butaran. Ayaw lang, ay lagi sulti kay personal na nato. Ang atong unang pagbasa, sulat ni San Pablo nga sa taga Efeso, naghisgot nga sa wala pa buhata gani ang kalibutan, kita gipili na sa Ginoo aron maiyang mga anak, balaan ug walay sala. Mura bag apil na sa blueprint sa Ginoo ba? Wap-an niya buhata ang kalibutan. Sa to pa, wap asad ta buhata. Lingiyay mong tupad ing na balaan ka. Ing na ko no. Balaan. Kinahanglan jud kuno tang mabalaan og way sala, plano nas Ginoo. Pero kining plano sa bisan unsang klase sa plano basta dinis kalibutan, wa gid nay siguro. Hastang planos Ginoo, wa gyapon siguro nga matuman. Nya unsaon man aron matuman ang planos Ginoo, kay plano ra man to. Nagpada siyag mga propeta. Haron maoy mo guide nato unsaon pagsubay sa plano, kay kanang plano ug wa gyud engineer nga motuman ana mosubay kamaong mutan-aw anang plano, di gina matuman. Apan unsa may gibuhat sa mga tao sa kalibutan, matud pa ni Kristo, ang mga propeta sa Ginoo gipatay. Gilingay imong tupad. Ing napila na imong gipatay nga propeta. Ngala ko no. Napilay imong gipatay. Hibaw jud ko mulingo gina, moingon gina, oy, wa ko'y gipatay, patay gud taon. Pero niingon si Kristo, kamo, iyang giingnan ba kato mga tao sa iyang panahon, silutan mo tungod sa pagpatay ninyo sa mga propeta sugod pa adtong panahon ni Abel, katong unang anak nila ni Adan ug ni Eva, si Abel matog si Cain. Di ba gipatay mas Abel? Kinsay ni patay ni Abel? Si Cain. Kay ngano man unsa may kinabuhi ni Cain? Si Cain nagpuyo sa garbo, si Cain si Abel nagpuyo sa pagka-maampuon o pagkabalaan. Ang taong paggarbuhon masuko gina sa taong balaan. Muna kita og maliwat ganita ni Cain, atong patyon ang mga buotan. Na kinsa may mas buotan, ang gamayng bata o ang ginikanan?
Kusga. Kinsay kanunay kasab-an, ang gamayng bata o ang ginikanan? O, tanawa, ni patay na kas propeta. Kay kanang buutan, labi na ng gamayng bata, bisagwa na siya gisulti, doon na siya gibuhat, nga murag nagsangyaw, unsaon pagpuyo ang kinabuhing balaan. Pero dili taganahan kitang mga makasasala nga mga dagko. Gitawag tag mga magtutudlo, ang mga ginikanan, mga teachers na, kamo mo'y unang teacher sa inyong mga anak. Before ang inyong anak musod nga tos kinder or daycare, niagi na nas inyong kamot. Daghan na nagnakatuna ninyo. Unsa may inyong gitudlo sa inyong mga anak? Ikaw no? Katulong lingi sa imong tupad. Ning na, kumusta mang imong anak, balaan? Ning na no? Unya, ugwa gani anak, ing na, kumusta man imong pag-umangkon, balaan? Ana, kaya naamasad mo yung mga pag-umangkon, naasan mo yung mga igagaw ng mga bata, balaan? O yawanon. Kung nahimo ganing yawanon ang mga batanon karon, pasabot ana kitang naguna mga tiwasonon. Mga naon ninyo hasta ako naon tiwasonon na. Naingon ako pader mura lagi kag nidaot nako tiwasonon. Nako ala nagkuan ko nag-diet ko aron kuno hay dugay mamatay pero patay ra gyapon kitang naguna. Kita mo ay nagtudlo sa gasunod nato, mga magtutudlo ta. Daghan kay tag mga gitudlo nila kunuhay ato mga balaod. Pero matod pa ni Kristo, alaot kamong mga magtutudlo sa balaod kay inyong gitipigan ang Yahweh nga moabli sa kaalam sa Dios. Hasta kamo di san mo ganahan mosulod. Unsa maning kaalam sa Dios? Ang kamatuuran sa kinabuhi. Kita di sa taganahan mo atubang sa kamatuuran sa kinabuhi. Daghan kay tag mga bakak, daghan kay tag bakak. Ganahan ta magpuyo sa bakak. Bekin sa dinhi ang wa gyud ka pamakak ta sa kamot. Sige. Awa. Ablihi ang pultahan sa kamatuoran. Atubanga ang kamatuoran. Kita kasagaran mo patay sa kamatuoran. Ang ato rong mga magbabalaod sa simbahan o sa gobyerno. Daghan kay nila di hinuntanan. Mga bakakon. Patyon ang kamatuoran. Di ba? Ug mao na kay ato mang patyon ang kamatuoran, pinaagi aning atong pagsupak-supak sa balaod. Ginamit ang atong tawhanon kunuhay pagka-bright o pagkamaro. Unsay kalainas bright ug maro? Ang bright knows the truth. Ang maro unsa man? Makes lies truth. Sakto ba ito kung in English? Atong binisayon. Ang kanang taong bright, unsa nang bright sa Binisaya? Sharp mind ba? Bright. Murag Binisaya naman sa ito. Bright tao. Sige, kanang bright, nga tinud-an na yung bright, kaning mukat-on nas tinuod sa kamatuoran. Kanang maro, ang bakak, ang dili tinuod, himuon yang tinuod. Muna mo ito, maruha gini mo Kaya ang dili tinuod, himuon yang tinuod. Maro ba? Mauna ang kinaiyas, yawa, kaning, maro. Paragod anang mga karon
Tanawa ra gud na dihang mga hiring-hiring anang atong mga naa diha ron gahiring-hiring na amna social media. Magtan-aw ta ba nya atong i-relate sa ato sang nakatunan kay naka-experience man pud ta sa ilang giagian, makaingon ta marua gid ani nila. Nasa tay makaingon bright ta ani niya. Ang bright mailhan nimo lig-on og baruganan, dili magpaling-paling. Ngano man kay bawo man siya tinuod, dili siya magpaling-paling sa iyang baruganan, mauwaw siyang mamakak. Pero ang maro murag yung tarong kayo pero bakak di ay. Na oy klaro ani nga to mga naong. Sige lain na sang lingi sa imong tupad be na unsa man ka bright maro nako no unsa man ka bright ka o maro. Oy sus muna kung ato na ganing patyon ang kamatuoran, labi na gyud ang kamatuoran sa atong pagtuo, gipatay na nato ang propeta sa Dios. Hangtod karon gitawag ta nga mahimong mga propeta sa Dios. Mao bitaw nga sa atong pagbunyag kitang mga Kristiyanos, labi na ta mga Katoliko, nakadawatan niya ng threefold offices of Jesus: priest, prophet, and king. Pagkapari, pagkapropeta, o pagkahari. So, propeta ta. Nya ang tinuod nga propeta nagsangyaw sa pulong o sa kabubuton sa Dios. Unsay kabubuton sa Dios? Matod pang San Pablo sa unang pagbasa, nga mahimot ang mga balaan, mga anak sa Dios, o ang katapusang tumong nga mahimot ang magkausa, usa ka katawhan, magkahiusa diha ni Kristo. Maunay ultimate plan of God. Nganong gihimot ang balaan, nganong gihimot niyang anak niya, aron magkahiusa ta niya ang sentro si Kristo. Unsa may gitudlo ni Kristo? I am the truth. Ana. Unsa may niguba aros kamatuoran sa kalibutan, puwerteng daghana, mga yawanong buhat. Matod pa sa akong usa ka kaila ug mituo sa ko siyang gisulti, siya ang nakahugno gyud ron sa kinabuhi sa tao, Father, kanig yung bisyo. Bisyo. B-I-S-Y-U. Bisyo. Naa din ay meaning ang bisyo di ay. Nakuunsam, isa na mo na ay meaning, Padir, ang bisyo. Mura mo sa nag-meaning anang pideya. Kaya ba mo meaning pideya? Ay na lang. Bisyo na lang ta, bisyo. Unsa may meaning sa bisyo? Ang una puno kana kunong B kay biga. Ang in English anang biga kay lost. Di ba usa sa 7 capital sins? Muna tungod anang biga or lost, pangabit, prostitution, rape, sexual molestation, sa pananguban, homosexuality, biga na. Nya dako kuno kay naggasto, dako kay nagbudget ang pagtuman sa atong biga or lust. Mahal kay nang bisyo. Mahal. Ang mga bana ana bisag unsa kadakog sweldo basta mosud na ganig pangabit, hurot ginang kwarta, away ginang pamilya, bungka ginang pamilya tungod anang biga. Way mga hari, kings, queens nga masudlan ana nga dili malusno ang kinabuhi ug daghang naghikog ana. Gani ni kanta ana si Imelda Papin ba to? Ang dami ng winasak. Natahanan. Ano? Ikaduha kadang ay inom. Hubog-hubog. Inom. Si Kristo mo inom man to pero dili pala hubog. Pero kanang inom diya, gipasabot ka na, yung inom nga bisyo ba nga hubog yun. Hapit kada adlaw, inom, wa na'y kwarta, mangutang pa, manghagis pa, magmaoy pa. Grabe sa nagdamage ang inom.
Ang S, sugal. Sugal. Kana sang sugal, grabe ang damage hangtod karon na magani ko mga napagi ako mga igagaw, ako mga suod kinabuhi og mga kaila. Karong panahon ko no naggrabe na jud kaayo ang sugal kay ngano man naa na sa internet. Og nangabuang sa sugal ang gikas bata, batanon og tiguang. Naay mga overseas workers, mga seaman padagko kay nagsweldo, naputos nas utang tungod anang online sugal. Wa mo kay bawa na mga estudyante mangawat nas ilang kwartas ilang ginikanan, mangilad nas ginikanan tungod ni apil anang online nga sugal. Di kata malusno ani sugal. Unsa may gibuhat sa atong mga pangagamhanan pagpugong ani, tanawa lang sa social media unsa ilang gibuhat. Sunod ang Y, yup-yup or suyop, drugs. Drugs, drugas, shabu, cocaine, marijuana, sa panang uban ang inyong ipangsuyo. Mga syrup, rugby, yup-yup. Pero ting daghana sa ani gahitak sa ni ang mga epekto ani patay, daghan kay kawat, tulis. Karon ni baha na ra ba sa nigsugod kuno? Wa pa hinoon mag-flood pero nagsugod nagbaha. Og ang katapusan ang utang. Utang. Pila ka bo karon ninyo ang wa gyud utang. Asang kamo. Utang hastang atong nasod purting dakuang utang na karon nga ako gito gitanaw-tanaw. Pila to? 15 trillion pesos ug atong i-divide sa 119 million kuno ta karon ka mga Pilipinos mo average og tag 127 mantingali 2,000 ang kada usa nato. Makabayad pa katana sa utang planas Pilipinas nya ang utang sa imong mamagpapa. Ang utang pagid nimo personal kabayad pa katani nalubog na tas utang. Korting utang. So kanang bisyo masulbad ra na kung mosunod tas pulong sa Ginoo. Unsa may pulong sa Ginoo? Love, purity, biyae ang sala. Turn away from your sins. Inighimo na to aning love, purity o sinlessness sa atong kinabuhi. Mga wagtang gining bisyo. Mawa purity against lust. Love against all those other things. Labi na ng sugal, utang, o uban pa. Mao na ang kalibutan kay na puno man aning bisyo. Ang resulta, patio nila kinsa tong mosumpo sa bisyo. Mao na si San Ignatius kay gisumpo man niya ang bisyo, gipatay siya. Si San Lorenzo Ruiz, gisumpo ang bisyo, gipatay siya. Katapos ang lingi sa imong tupad. Ing na musumpo kas bisyo. Ing na musumpo kas bisyo. Patay ka. Mo gina pakamatyan ginatong bisyo naman. Pakamatyan nato ang ebanghelyo kay okay ra gyud kay mga matay ta muadto man tag langit. Ang Yahweh sa kaalam mao gyud si Kristo, ang pulong ni Kristo. Luwason nato ang atong nasod pinaagi sa pagpuyo og kinabuhi nga way bisyo. Unsa tong B? I S Y utang. Bisag asa mo mosimba, ayaw gyud anang maglantaw-lantaw lang adto las gawas, anhilang sa sulod simbahan adto Pinas kasuok, dili na mao'y gustos Ginoo. Ang gustos Ginoo
nga mopaduol kita niya. Ang iyang word nagigamit kanunay, come to me. Come to me. Mao bitaw sa atong ebanghelyo, ang Ginoo nagpadala og mga tinun-an aron moduol gyud mga tao, musaka sa balay, dili lang maglantaw-lantaw, magdag megafon, musaka gyud, makig-istorya, mopuyo, mukaon. Kay ang Ginoo mismo bisag tuwa siya sa langit, layo kay siya nganhis kalibutan, nagpakatao gyud siya. Nipuyo gyud siya tipo nato, nipaduol. Sige lingay imong tupad. Ing nanalipay kang duol na kanako. Ing nanalipay na ka, nga duol kanako. O napugos lang ka gisulting father. Ana, kay kita manggod, anha na ta mo paduol sa Ginoo, basta na natay sakit nga cancer, mo take na tas board exam, na natay dagko kayong utang, daghan na kay tag problema, una pa ta maghilak-hilak, paduol sa Ginoo, pero may gani atong kahimtang, duol kay ta siyawa. No? Basta maing atong pagkabutang, tuat paduol siyawa. Dili magpakasal, puyo-puyo lang, pero ini ka cancer, request day kasal. Kay hapit naman matay. Ana, dali-dalion pa ta. Ingnon pa, padir, palihog in taon padir, kay hapit na matay. Pila naman sa nakatuig, nagpuyo-puyo, sa mga hapit na 30, na, mauna ni ron. So, datong 30 katuig, sa may gibuhat ninyo. Nagtigom padir, nagtigom. Sa may gitigom, kwarta. Nailad mo ang inyong gitigom, sala, dili kwarta. Sala. Siging tigom anang sala. Kay gaduogod mo nga way kasal, sige yung sala. Kasa mangin ang pari nga maghuna-huna lang, wa gyud mo do. Di ba niingos Kristo ang maghuna-huna og laway siyang isig katao, nakapanapaw na. Huna-huna lang na. Kuha sad mi ana kay usay maghuna-huna. Huna-huna sad mi. Kamo di mo maghuna-huna. Huna-huna mga mi labaw na mo mga yawan-on kay mugnaw. Mao na paduol gyud Ginoo. Og usa sa makapaduol nato sa Ginoo mao gyud ang pagtuman sa iyang mga pulong. Mao na ingos Kristo ang anihon daghan, jutay ra ang mga ngani. Kinsa maning anihonon kanang mga tawo nga wa gyud makabati ug wa magtuman sa sugo sa Ginoo. Kinsa maning mga ngani? Ang mga tao nga nagtuman sa sugo sa Ginoo. Kanusa man nato maani, ma-harvest ang mga tao nga layo sa Ginoo kun mo paduol sila sa Ginoo. Unsa may gamiton aron maani sila. Muna si San Pablo diri sa unang pagbasa ningon siya, gibiyaan man ko sa akong mga kuyog, si Lucas na lang mo'y akong kuyog diri. Unsaon nato pag ani ang una gyud atong isangyaw ang pulong sa Ginoo. Ingon San Pablo, dad-an na diring mga basahon, pasabot kadto mga sinulat nga basahon, pulong to sa Ginoo nga karon ato nang gi-compiled og nahimong Biblia. Mao na ang atong kasuod sa Ginoo magsugod gyud sa pagsigi natog basa og puyo sa pulong sa Ginoo nga naa sa Biblia. Giling niya imong tupad na magsikag basag Biblia. Sige. Daghan kay nato makadungog lag pulong sa Ginoo basta mo simba kay naibasahon dili para bagyud maminaw. Beko na be, unsay tubag nato sa Salmo. Ready, go. Natanawa.
Kato, simple, gibalik-balik pa gito, gibalik-balik. Wala gyapon kat. Sige, kamong nakahinomdom. Kamong nakahinomdom. Gawas lang sa salmista. Basig ang salmista, wasad kahinomdom. Daghan kay nato, nga mura lang, mulabay lang ba, mura mo, agira. Samo, tagyaw mo ingon ko. Unsay title sa epistola nato sa kuan, unang pagbasa. Asa to nga sulat ni San Pablo. Wa minaw gi-flash pag ito diha sa kanang screen. I-test lang ba ang inyong kuan, ang inyong pagpaminaw, ang gugma nato sa pulong sa Ginoo. Mo ginay una aron atong ma-harvest ang mga kalag. Ihatag ang pulong sa Ginoo. Kamong mga ginikanan, hatagi nagpulong sa Ginoo ang inyong mga anak kada adlaw aron motubo gina sila nga nakapaminaw pulong sa Ginoo. Kana lang pulong sa computer, pulong sa TV, pulong naa sa cellphone, kanang computer games mo sige ninyong hatag. Basig punta na sa pulong siyawa ang inyong anak. Kanang inyong pagsigig kasaba, sige giyaw-yaw, singhag dayon, suko dayon, basig pulong sa yawa ang inyong nahatag sa inyong mga anak. Nya kay pulong masyawa, ikadako anak, mo sukol na sana ninyo, mo singhag na pod na, mo kusmod na sad ang naong, mo layas na pod na, awa na, gasunod na siya sa yawa, og nahimo na siyang anihonon. Muna ingos Kristo, pagkadaghan sa anihonon, jutay ra ang mga ngani. Gilaing lingi sa imong tupad be, kablita o dili mo lingi nimo, ing na mangani na ta, ing na mangani ta. Mangani na ta ba? Di ba ang kana mga ngani, kami sa una magdagbukag o niya, kaning mais mo to among anihon, kamot ra ba anak mangubal ko ning kamot ko, sige yung laksi hait ko kay nang kanang kuas pakpak sa mais niya, siging suod nga rin ana hait man na. Unsa may imong gamiton sa pagpangani, gamita ang imong kasing-kasing. Unsa may naas atong kasing-kasing nga ibutang nato para makamautang moani, pulong sa Ginoo. Muna ingos Kristo, musaka na gani mo sa balay, ing na dayon ang panagdait maania ni ining balaya. Kay kani manggong pulong sa Ginoo mga igsuon, lahi inis pulong sa tao. Ang pulong sa tao mo divide. Basta pulong lang gis tao atong gamiton ba, mo divide gina, mo bungkag ba. Pero pulong ganis Ginoo, mo unite gina siya. Mo ana ba? Kung ang atong kasing-kasing napuno sa pulong sa Ginoo, matod pa ni Kristo, mausad na imugawas sa atong bakba o sa atong mga buhat kung unsay naas atong kasing-kasing. Mao man bitaw karon panahon aning eleksyon, moingon gyud ko, tan-awa gyud ang sinultihan ug ang binuhatan sa mga kandidato. Nya kaning nias atong kasing-kasing, mauna siya'y malungtaron. Usahay og magbinuang ang kaning usa ka tao, magistorya siya dili mao iyang gibati, maghimo-himo siya istorya para nang mga ngilad mugawas ra gid ng kamatuoran. Kay kani manggong nias kasing-kasing, usahay mabuhat nato, masulti nato nga dili nato ma-filter, dili nato masa sa atong hunahuna. Kung magpakaaron ingnon ta, ato manang kwintahog maayo ang atong gisulti. Dan mo ingon ko nimong I love you. Unsa may imong ikuan itubag. Og nakauyon ka nako mingon sa kang I love you. Pero pag ingon ako nimong I love you, nya naglagot ka nako, pero ako'y nagsweldo nimo, maingon juga ako sa ning ulo-uluhan, I love you. Pero inigtalikod, love you gutahon may tagmatay ng buang di ay.
Kay ang imo lang ato, maumao lang ba? Sa ato pa, pulong, pagbati na sa tao, mo divide na siya. Pulong sa Ginoo, tanawa ha? Ingon na yung Ginoo, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Unsa man na? Paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Kanang gugma, unsa man na? Mo divide, mo unite. Sige kano, lingi ay imong tupad. Ing na nahigugma kanako. Ing na kano. Tanawa, ang kanang wa mo lingi, ang kasing-kasing ana, way gugma. Way gugma. Mauwaw man siyang mulingi, siyang tupad. Nya ningo mas Kristo, paghigugma ay kamo. Samas akong paghigugma kaninyo. Giyon sa man ta paghigugma sa Ginoo. Why pili, why limit, why kondisyon. Kita, kusog kaing mo pili, kusog kaing mo limit, daghan kay kondisyon. Karon, ingos Kristo, isangyaw ning akong ebanghelyo. Ang gugma nga Diyos nun, dili gugmang tawhanon. Tanawa ha, ang sugo ni Kristo related sa gugma. Kung tamparoson ang imong tuong aping, unsa may buhaton, ipatamparos langsad ang pikas. Mao na'y gugma. Sa ato pa, kung wa ka mahigugma, na kay kasuko, unsa may sunod buhaton nimo igtamparos niya dire? Baos dayon. Tamparos asad. Ingos Kristo na kanang an eye for an eye, a tooth for a tooth, wala na siya. Kay kung gugma atong gamiton, kung tamparoson pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Sa inyong hunahuna mga igsoon, hustisya ni or inhustisya? Kanibang sugo ni Kristo ba? Hustisya ni o inhustisya? Niingon ba ya ang Salmo or kang propeta Isaías ba to? Inigabot na sa panahon sa Ginoo dinhis kalibutan, palambuon niya ang hustisya. Palambuon ang hustisya. Justice will flourish in His time. Kanang pag-ingon niyang tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Hustisya na, inhustisya. Mumutingog. Mao sa niron, ang hustisya sa Ginoo lahi sa atong level sa hustisya. Sama nga ang iyang gugma lahi sad sa level sa atong gugma. Ang hustisya sa Ginoo mao kini nga ang tao dili mapriso sa sala. Liberation from sins. Dili lang liberation from pains and sufferings, kung dili liberation from sins. Kana bang mawa ang sala? Kung tamparoson imong pikas imong aping, nya ipatamparos lang sa imong pikas, ikaw nga gitamparos, wa kay sala. Di ba? Bisan sa atong balaod, wa kay sala. Unsa man na sa imong side, hustisya, inhustisya. Hustisya, kay wala ka sa kadtong ni tamparos nimo nakahimo tog inhustisya. Ngano man, naman siya isa. Karon kay wa man ka musukol, nagpatamparos raman ka, di wa ka kasa. Unsa may mahitabo sad sa nagtamparos nimo nga wa man ka musukol? Unsa may mahitabo? Normal gina magbasol, inig us-us na sa iyang kasuko o sa iyang kabuang, magbasol, inigbasol na niya, muduol na nimo, mangayog pasaylo. Napasisa, wa na. Uy,
Wala na. Nya kay wa naman siya sa imo na siyang na-harvest. Imo na siyang naani. Nakuha na nimo siya gikan sa prisuhan sa sala. Mao na ang mga apostoles nangamatay gito sila sa martyrdom. Mao ni si San Lucas puwa atong kuan kay gimartir, wa mo sukol, pero tungod sa ilang pagpakamatay daghan minilyon ka mga kalag ang ilang na ani padong sa Ginoo hangtod karon. Daghan kay naluwas tungod sa ilang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Muna kanang martyrdom importante kayo. Malipay bitaw ko magtan-aw diha sa atong social media, labi na sa kinabuhi sa atong mga politicians, naabayay pipila diha nga mura silag mga martyr. Sila mo igi-atakig maayo, ang ilang mga maayong intensyon, butangan og bati nga meaning, ang ilang mga maayong buhat, sawayon og maayo, daghan kay silag nabuhat nga nindot, kasuhan pagyod. Ana, makaingon sa ko, kani sila, pwede na gini mga matay. Bitaw, tanawa si Kristo, kamaayog buhat ni Kristo, gipatay, gihimuag istoryang bati, kanindot og buhat sa mga apostoles gipangpatay, gihimuag bati nga mga istorya. Tanawa karon, hangtod karon ang buhat ni Kristo epektibo lang gyapon. Ang buhat sa mga martir, ang buhat ni Lorenzo Ruiz, ni Pedro Calungsod, ni San Vicente Ferrer, ni Mother Teresa, hangtod karon ginahandom, ginasunod og epektibo kayong solusyon sa daghan kay problema sa kalibutan. Di ba? Ana. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna, bisag imo kong kulatahon, sugot nako. Ingna, bisag imo kong kulatahon, sugot nako. Nindota na, no? Din agad masuko ba? Din agad magyaw-yaw. Kay mo ingon ka, mauna ni ang hustisyang tinud-anay, ang pagbuntog sa sala, dili ang pagpadaghan sa sala. Kay ang sala, mao ginay mo guba sa kinabuhi sa tao. Ang hustisya, mo protektar gina sa kinabuhi sa tao. Muna, buntogo nato ang sala, dili nato patyon o dagmalan ang mga makasasala. Hate the sin, love the sinners. Kining pag-ampo nato dili lang para sa atong kaugalingon, kundili iapil sa nato pag-ampo ang uban, epektibo gid ni siya. Dili tungod kay angayanta og donatay gahom nga modiktar sa Ginoo aron mausab ang atong isig katao or matagaa grasya ang atong isig katao, kundili tungod na sa Espiritu Santo nga niya nato. Matod pa sa atong tubag sa Salmo sa to, gihatag mo sa imong anak ang gahom ibabaw sa tanan mong binuhat. Dili ra ni pasabot nga anak sa Dios si Jesus. Siya sad ihatagan siya sa Espiritu. Apan kita kay mga sinagop man tang mga anak sa Dios, naa sad tay Espiritu Santo. Nga matod pagani ni San Pablo, nangandoy siya nga makaila unta ta, masayran unta ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato, mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo o pagpalingkod kaniya sa iyang tuo dito sa langit. Kani daing gahom, kining Espiritu Santo, mao man ni nagbanhaw ni Jesus, mao sa ni naghimo niya karon nga hari sa tanang mga hari, human siya na tao dinis kalibutan. Kining Espiritu naa na ni nato. Gilingya imong tupad, ing na sige kagamit sa imong gahom,
Sige. Ug ang unang gahom nato mao gyud ang pag-ampo alang sa atong kaugalingon, alang sa atong isig katao, ug alang sa katilingban. Mao man bitaw nga karong adlaw maoy culmination sa atong AACOM or Asian Apostolic Congress on Mercy. Naghimo karong ganiyang kaadlawon sa atong procession, grand procession, pag-ampo. Dako kayong misa diha sa Basilica de Santo Niño. Nag-ampo ta dili lang para sa Pilipinas, kung dili sa tibuok yung kalibutan. Pero matod pa ni Kristo sa Ebanghelyo, kadtong moangkon, maging sa to pagsulti dire, bisan kinsay magsugid atubangan sa katawhan nga siya akoa, mauusab ang buhaton kaniya sa anak sa tao, atubangan sa mga anghel sa Dios. Pasabot ang atong pag-ampo madungog ra gyud didto sa langit ug dawaton sa didto sa langit. Basta ato gyung ipakita nga kita iya ni Kristo. Unsaon man pagpaila nga kita iya ni Kristo, ato gyung puy-an ang iyang mga kasuguan ug ang matang sa iyang kinabuhi. Mabuta nang magsigitag simba, magsigitag ampo dinhi, nya libakira kay tastanan, palaaway kay ta, tikasan pagyud kaayo, mura magway epekto ang atong pag-ampo. Puy-an ang kinabuhi ni Kristo. Unsa may mga kinabuhi ni Kristo, sige naman akong sulti diri, og iya sa nang gisangyaw, mao sa na iyang gitudlo siya mga apostoles. Ang una gyung kinabuhi ni Kristo kana gyung kakabus. Ikaduha, ang pag-alagad sa mga kabus. Ikatulo, ang paghigugma sa mga makasasala. Pero siya way sala, pero nahigugma sa mga makasasala. Kita lahi man, sige tagpakasa, sige sa tagpangaway, sige sa taog panaway sa atong isig ka makasasala. So una, kabos na kinabuhi, nahigugmas mga kabos, nag-alagad sa mga kabos, o nahigugma o nag-alagad sa mga makasasala. O ang lain pagyod nga matang sa kinabuhi ni Kristo para atong ipakita sa mga tao, kininasang pag-antos. Andam tang moantos hangtod sa kamatayon. Kanang tao nga magbuhat ani, magsigig antos, magsigig alagad, magsigig higugma, usahay gani tawgo ni sila the living saints, sama ni San Vicente Ferrer, San Juan Maria Vianney, ni Mother Teresa, sila si Saint John Paul II, Bishop Chupilo Kamumot. Mao ni sila ang mga tao nga murag makaingon ang mga tao, inigtanaw pa lang nila, murag mga buhi nga mga santos. Gi ko no bilingi ako no nang imong tupad diha, ing na ko no mura kag living saint or living Satan. Kay usahay, di man ta living saint, living Satan manoon, apil na ning nagwali. Ngato sa mga politicians, nasa ipipilaan na nila nga murag living saints. Kanabitang politisyan nga nagpabiling kabos, nangalagad, nahigugmas mga kabos, nahigugmas mga makasasala, dili magsigig panaway o pangaway sa mga makasasala, niya labaw sa tanan, kamaong muantos para sa kadaghanan, dili magsigilag lipay-lipay, siging padato
siging pamalitan ang ilang mga gustong paliton nga mga mahal kaayo, mga materialistic kaayo, di gyud makit-an ang Ginoo. Og ang katapusan, sama ni San Pablo, sama sa mga santos, kanig yung makanunayong pag-ampo. Kanabitang kamaog yung morosaryo kada adlaw, kamaong muhimo og mga buhat sa pag-ampo. Mabita din sa atong parokya, maghimo gid ta og daghang pag-ampo. Na ata dinhi kada semana, ato na nirong gibansay, mag-ampo ta, pinaagi sa pagprosesyon sa imahin sa atong patron, San Vicente Ferrer. Ato siyang ilibot. Mga usa ka oras gina nato kada Huwebes, daghan-daghan sang manguyog. Wa ta kay bawog mopadayon ba gini, pero ato ginang padayonon. Nya sunod natay Alliance of Two Hearts Vigil, naasa ta dinhi 2,000 Hail Mary, naasa ta dinhi Legion of Mary, naasa ta dinhi kanini ang mga synodal worship, mga charismatic sa igadaan na, og daghan pa. Napatay TC prayer para sa mga batanon, og daghan pa mga devotional prayers nga atong gisuportahan. Ngano man, kay kini manggong pag-ampo mga igsuon, mao gini ang atong makapalihok og makapadako, makapalambo sa gahom sa Dios nga niya nato. Kay mao man ang atong connection to God. Muna kanang tao nga magsige og kunuhay og himog mga maayong buhat, pero di mo ampo sa madugay sa madali, mahulog gid na sa kadautan. Mahug ba? Kay maigo man na siya sa tentasyon sa yawa. Ang yawa maro kay na, ana-anao na ta na, lipat-lipaton. Nyagwa tay pag-ampo, dali ratang malipat. Mao na si San Pablo, nangandoy gyud nga ang Dios mahimog yung sentro sa simbahan. Dili ang mga kalihukan lang, kung dili ang Dios gyud, si Kristo, kay mao man siya kahingpitan sa atong kinabuhi. So nautunta ato kining paningkamutan og kining atong gibuhat, dili unta mahimong sayang. Maminaw ta sa Espiritu Santo, maminaw ta sa iyang paggiya kanato, aron nga mahatagan ta og daghang mga grasya og ang kunon ta kanunay ni Kristo didto sa langit. Mga matay magita dinhi, nabitay magpa pre-over nako, Father, pre-overi ko kay aron naihiling. Ang una ginakong pangutana, andam na bakang mamatay? Muulpot man na, muulpot nako kun imo kong papandungon anang imong ulo, kay gusto ra jud kang kanang malagsik, gusto ra jud kang maayos imong sakit, kaluoy sa Ginoo nga mitugot sad nga mamatay kita. Sa ato pa di ay, kung di ka maayos imong sakit, kay gitugot na sa Ginoo mamatay ka, wa di ay Ginoo sa imong kinabuhi. Muhilak in taon ng uban, pero sa kadugayan makaamgo sila. Nya ikaamgo na, aanha na nato ihatag ang prayer for healing. Kay ang healing nga tinud-anay mga igsoon, kanang mawagtang na ning atong kahadlok sa kamatayon. Kana bang makasabot na ta nga ang kadako di ay sa gugma sa Dios, milabaw sa atong kamatayon, milabaw sa atong mga pag-antos. Nya ang iya sang kalipay nga way katapusan, giandam na alang ni atong mga tao nga andam mag-antos, andam mamatay dinhis kalibutan, nga nagsunod kanunay sa kabubuton sa Dios. Kana gyud mo inindot kayong healing. Mao na nay gitawag og permanent healing, lasting healing, the healing from our bondage of fears, anxieties, and worries in this life. Unsa may makaluwas nato, ang kalipay o ang pag-antos?
Sige. Unsay makaluwas nato, kana bang kalipay o pagantos? Hinay pa man kayo. Sige, ato yung kusgon. Unsay makaluwas nato, ang kalipay o ang pagantos? Ayan, very good. Mura naman mong nasuko. Unsa maroy inyong gipangita nga inyong yung pangitaon nga makupta ninyo kada adlaw, kalipay o pagantos? Kusga. Mga yawan-on mo. Ang makaluwas, pagantos. Kanya ang gipangita, kalipay. Sa unang pagbasa, bisan ang Ginoo ba? Nga miluwas nato, matod pa sa atong unang pagbasa, akong pagbuot nga ang manluluwas nga mao si Kristo magantos siyag maayo. Kay na ang Ginoo mismo sa iyang wisdom kahibaw siya nga kanang kalipay mao ginay makapaimpierno nato kung di ta magmatngon. Kung magsigit ag pangitag kalipay maimpierno kita. Og maunay nahitabo ni Adan og ni Eva didto sa paraiso ang lugar sa kalipay, nangita pagid sila laing kalipay ug unsa man tong kalipaya ang gidili sa Ginoo ilang gitilawan. Lingi ay mong tupad ing na di ka kusog musupak sa Ginoo ing na kano di ka kusog musupak. Sama nang gidili sa Ginoo ang pagkasuko, anger, kanang pagyaw-yaw og mga sakit nga pulong, labi na gid ng balikas, gidili sa Ginoo kanang pagpamakak, kanang pagpangaway, pagdumot, kanang kahakog, kanang kalaway, labi na ng premarital sex, kabit-kabit, homosexuality, gidili gina. Sige, kumusta man mo ron? Siging supak sa gidili o siging sunod sa gisugo sa Ginoo? Supak sa gidili o sunod sa gisugo? Kasagaran nato kusog kayong musupak sa gidili o niya lagi kusog mo buhat sa gidili, kusog mo supak sa gisugo. No nay atong style. Nagtuo manggod ta nga malipay na ganita, luwas na ta. Sa tinud-anay, ang pagpangita sa kalipay maunay tuburan sa tanang kasakit sa atong kinabuhi. Basta magsigit ag pangitag kalipay. Kung ang asawa magsigig pangitag kalipay siyang bana, musangko gina nga mahiubos siya kay ang iyang bana di man makalipay niya. Kung ang bana sad magsigig pangitag kalipay siyang asawa, musangko gyud nga magyaw-yaw na kang banaha ka kay kanang imong asawa di gid na makalipay nimo as you expect her to make you happy. Kung magsige mo pangita og kalipay diris pare, musangko gyud mo nga magyaw-yaw kay kining pari di gid ni makalipay ninyo totally. Labaw na mo og mangita jud kog kalipay gikan ninyo, mahiubos gyud ko kay bisan ganis pagpalit og slot galisod mo hatag. Pila ra man ang 100 pesos oy sa atong sitiyo pero wa gyud mahurot dayon ngano man og mo na akong basihanan ba, oy disappointed ko. Ang Tinuod di ay nga tuburan sa kalipay nga Dios nun, maode ay ang pag-antos nga mapaubsanon. Kanang gitawag og kupa sa pag-antos matud pang Kristo. Gusto mong malipay nako dito sa akong himaya sa langit? Imna ninyo ang kupas pag-antos. Pabunyag mo sa bunyag sa kamatayo nako sa cross. Ayaw na mo pag-expect asa mo lingkod. Ako bang tuo, ako bang wa, di na mao'y importante. Kay kani man sagong position of authority, murag atong hunahuna makalipay nato, no? Nay,
43,000 man tingali to ang nidagan ros lain-laing posisyon sa atong katilingban, gikas pagka senador hangtod sa pagka sana yung hanala? Board member. 43,000. Unya ang pilion ra kuno ana nga mga posisyon nga bakante na ara kunos mga 18,000 man tingali tibok Pilipinas. Nya 43,000 ang nangambisyon. Unsa ilang gibuhat karon para makalingkod kasagaran, away gyud, away, siging away. Siging dinautay kay nagtuo manggud ta nga kun makalingkod na ka sa posisyon, lipay na ka. Dili oy, matud pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, kung gusto kang mahimong labaw sa tanan, kinahanglan kang mahimong sulugoon sa tanan. Mao man sa naron ang ilang mga bakba, magsige sa ingon sulugoon kami. Istoryahe. Unsa may mga pipila ka timailhan nga sila tinuod natong leader, ang number 1 gyud kanang ang ilang track record, ang ilang backgrounds kinabuhi ato gyung masubay nga moantos para sa ilang mga constituents. Kana bang kamaong moantos para sa ilang isig ka Filipino? Pasabot, wa sila magpadato silang kaugalingon, wa sila magpanindot sa ilang mga posisyon, mga possessions, wa mo daghan ang ilang kwarta, ang ilang bahandi, wa mo daghan, wa mo nindot ang ilang mga balay o mga sakyanan o mga alahas, kung dili ang ninindot ang ilang gialagaran nga munisipyo, nga sa pa na yung alagaran, nga probinsya, ang ilang gialagaran nga sa nas Congress, kaning distrito o mga senador, ang ilang mga balaod nga gipanday, pulos makaayos katawhan, dili makadaot, mausang naas Congress, ug sa executive, ang mga desisyon sa pag-implement sa atong balaod, pulos gyud makahatag og kalipay, labi na gyud mga nanag-antos sa mga gigutom, sa mga kabos o sa mga gipangligsan niining injustisyas katilingban. No. Ato nang subayon, lingi ay mong tupad, yung nananakay nakitan, kanang kusog kay mo antos. Makakita ganitag ni asinsog maayo ang ilang personal nga kinabuhi. Unya ang ilan ditong gialagaran, bati lang yapon kaayo, bati ang karsada, bati ang mga working atmosphere, daghang mga unemployed, why developments kayo, hunongon ta na nagpili, no? Mausad ming mga pari, koreksyonisad mi, dali ra kay na mailhan ninyo, ang pari, kasagaran namo, pobre man gid mi pagsud, jutay ra man kayo, mga 5% ra ang nisod sa seminaryo nga mga dato, tinudan na lang gina, 95% na agid mi sa average or below average nga kahimtang kinabuhi. Inigtan-aw ninyo, inigkapari namo, nanindot na kayong amo mga balay, dangdot na kayong amo mga sakyanan, dagko na kayong migyuta, palihog, pahinomdomi mi padre, alagari in town ang mga kabos. Haron amo na sang ipamaligya ang among sakyanan, ang among mga balay, among mga condominiums, ug naaman pananglitan, among ibaligya. Kay maoman di ay ni ang sugo ni Kristo magantos para sa uban. No? Anong mura mamugluya kay ignaw? Mao na diri sa atong ikaduhang pagbasa, niingon diri si kaning sulat ngadto sa mga Hebreo, mga lectors dili ni siya ingnon sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo, kay matud pas atong mga scholars Bible, way klaro o kinsa gigasuwat aning sulat sa mga Hebreo. Kuan ra gyud na siya sulat ngadto sa mga Hebreo. Pasal pa kombinisyon ni sa tanang mga pamalandong sa mga magsusulat sa Biblia. Unsa may gisuwat dire? Ang atong pangulong pari makalig-on sa atong pagtuo. Nganuman kay kining pangulong pari, kining atong gitawag nga high priest or manluluwas, nag-antos og nagpakamatay aron ta maluwas.
Unya kay nagantos man siya og nagpakamatay aron ta maluwas, makasabot siya sa atong mga kahuyangan, makasabot siya sa atong mga pag-antos. So ang leader di ang tinud-anay kanang makasabot sa imong pag-antos. Ang ato rong mga leader sa gobyerno o sa simbahan, nakasabot ba kahas pag-antos sa atong mga katawhan karon? Na nasa bago na kong nabasahan, nanira na sad ang usa ka kompanya diha sa o ni cut off ang usa ka kompanya sa ato dihang MIPSA ba to, na nasa mga around 300 ka mga employees nga nawad-an as trabaho. Nasa inisulti nako, pader, murag kami 50% sa among kaning kuan kapital ibalhin sa laing nasod niya, mga 900 siguro sa among mga workers wa na say trabaho. Hastilan. Pag-antos ka na. Kining kamahal karon sa palaliton, kining kamahal sa mga kaniniang gasolina, bayronon, mahal kaayo, kakuwang sa mga trabaho, kakuwang sa sweldo. Wala na ikapa-ospital, wala na ikapa-eskwela. Nibati ba kaha ang ato aning mga leader sa gobyerno o sa simbahan? Kanindot unta kung mubati sa pag-antos. No? Kining atong si TUMM, tag 100 pesos ra gid ni, para ni ato narong itukod og balay para sa ato mga kabus kaing pamilya dinhi sa atong parokya. Naanay mga 100 kapin nga nang-apply. Ang ato rang kuhaon 61 kay mo equal sa akong edad nga 61. I hope makakuanta ni mopalit mo anang tag 100 kung nibati mo sa pag-antos aning ato mga kaigsuonan. Ang ato aning target kanang 61, ang ato anang main standard kinahanglan nga pamilya sila nga nagpuyo sa balay nga busluton o gubaon kaayo, unya pamilya sila. Isikan priority nato kana mga single individuals nga bati og balay. Unahon gid nato ang pamilya, na ay mga anak, na ay ginikanan, unya nagpuyo sa balay nga busluton kaayo. Last year 60 rato kabalay atong target kay mo equal sa akong edad nga 60. Pero ang atong nabuhat, thanks be to God, ninyo mga CTO buyers, nakapahimo tag 90 kabalay last year. Wow! 90 kabalay. Di na sila matuan sa uwan, inig-uwan, ang ilang bungbong ligo na, ang ilang salog ligo na sad. Pwede na sila maghimog bata, din ang mabungkag. Mabungkag ba na ighimos bata? Ingon sila, linog man kuno na, mo kasuwayan. Linog. Karon 61 ang atong target. Nya sobra 100 ang nang-apply. Ambot makaabot ba kata 61? Kung nibati mo sa mga pag-antos, nini palit mo og slot nga si TUMM 100 pesos. Ang atos ang kumbinto hapit na mahuman is BF Dag ang atong gibaligya diha. Sa pagkakaron ang atong halin 41,479 ka slots, naapay 18,521 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Pasabot nahuman na nila ang ilang trabaho, pero dili ni mahalin og hurot atong slots, wap ata kabayad kasagaran nila. Luoy kaayo. Nibati ba mo sa ilang pag-antos? Nibati mo? Palit mo is BF Dam. Ang akong challenge, 500 ramani, palit mo usa ka slot, usasad ka slot sa CTUMM on or before November 1. Kanang November 1, All Saints Day. Aron maliwatas atong mga santos, mubati ta sa pag-antos sa atong isig katao. Mubati ta. Mao nang kita dinhi bago pa sa tang nakapanghatag og mga bugas nga tag 5 kilo packed rice ngadto sa ato sa mga kabus kaing pamilya, niabot og mga 3,000 kapin ka pamilya ang atong natagaan. 5 kilo ra na. Pero daghan kay nagpasalamat nga nihayag ang naong, Father, salamat in taon sa bugas. Nakusos 5 kilo perti nilang pasalamat.
5 kilo ra. Pero dako na kay nag-meaning nga magaan-gaanan ang ilang pag-antos. Sige, praktisan ko no natog himog desisyon. Mga asawa nga ni aron dinhi, kinsay mo promise ninyo nga gikan karon din agad mo magyaw-yaw sa inyong bana, inyo gud silang antoson hangtod sa November 1. Taas ang kamot. Nang di na gyud magyaw-yaw. Ha? Wa gyud kutob ra November 1, wa ko magingong dugaya. Sus, grabe ha gid ninyo kayawan on gid ay no. Sige na lang, mubawi-bawi lang tas mga bana, gikan karon Domingo ha hangtod November 1. Kinsa ninyo ang mo promise nga di gyud mo masuko, di mo magyaw-yaw sa inyong mga asawa, inyo ra gyud silang antoson. Taas ang kamot. O tanawa, di ba mas arang-arang ang mga bana na ay 5 kabuok. Auditos babaw na pa de, 7 na. Ano yan, 8 na, siyam. Apas-apas naman lang mo diha. Pero may na lang ang mga bana kay ni desisyon, mga asawa, wag yun. Bahala mo diha. Sige na lang, ari na lang tas mga ginikanan. Gusto ninyong luwason ang inyong anak. Maluwas na sila sa inyong pag-antos. Kinsa ninyo dinhi mga ginikanan, sugod karon kutob November 1, din agad mo magyaw-yaw, din amo masuko sa inyong mga anak. Taas ang kamot. Wow! Abot yung mga 8 sad kabuok. Very good. Mga igsoon, matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, Ginoo kaluy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Kanus amanta magpakitag pagsalig sa Ginoo, matod pa ni Kristo, imna ninyo ang kupa sa pag-antos. Nya kung inyo na ning imnon, ako mong tagaan og himaya og mahimayaong kinabuhi.